Okay, so good evening po sa inyo lahat. Welcome po sa ating Kuya Ed. So today is araw po ng Biyernes. So shoutout po no sa mga kababayan po natin diyan. So ito po yung way po ng anto guys no. Kumuha po tayo ng shot ngayong gabi para sa ganun is makita po ninyo ang sitwasyon sa may loob po ng Malabon Fish Market kung gaano po kamura or gaano po kamahal. So sa mga nagtatanong guys kung saan po itong konsignasyon no. Kasi kahapon may nagtanong sa atin na kung gaano daw ba kalayo yung Malabon Central Market doon po sa may konsignasyon or doon sa may tumpukan. So guys kung inyo po makikita yung band na yon, yung puti, yung tama ba yon? Yung puti na yan, yung sa may bandang kanan natin. Diyan po yung way po ng tumpukan. So may tumpukan po ng alas 3 na madaling araw or alas 4 madaling araw. Hanggang tanghali po yun, hanggang alas 9 or alas 10 or hanggat may bumibili. Then sa hapon, meron pa din pong tumpukan. Kaya lang, hindi na po siya ganun katulad po nung sa umaga. So ito po yung sitwasyon natin. So guys, no? Kung makikita nyo po yan, may mga tahong-tahong po na yan. No? Yan po. Oh. Yung nakapaligid po dyan sa may bungad, yan po yung palatandaan natin na nandyan na po tayo sa may fish market or consignation. Tara samahan nyo ako, tapuntahan natin. Ito yung way na yun guys. So, ito yung mga lumalabas po na motor na yan. Doon po yung yung consignation na dito sa may bandang kaliwa po natin. Nandyan po yung pinaka consignation. So sa mga first timer po diyan at gusto po pumunta po rito no. I-wish nyo lang po yung Malabon Central Market, yung palengke or itong Fishport, Australia, Malabon. Makikita nyo na po yung lalabas po sa pin. Ito na po yun or Malabon City Hall na lang para mas madali po kayo or Malabon Central Market kasi may nagtanong sa atin nakaraan na hindi daw po lumalabas yung Fishport, ang lumalabas naman daw po is yung Malabon Central Market. Okay lang po yun sir kasi malapit lang naman po yun So sir, ito po yung bungad po ng ng Fishport. Grabe ang daming tao no. Then ito dediretso muna tayo para pakita ko sa inyo no. Dito sa may kaliwa guys, isa may bungad is marami pa rin Fishport po diyan, napakarami po. Diyan ba sa may bandang kaliwa natin, meron tatlo yata nandiyan na malaking fishport tuloy, tindahan ng mga isda. Diyan sa may bandang kaliwa po natin. Yan, sa may kanan is sa may papunta po sa may loob po yun, ng fish market natin o consignation. Yan. Okay, so ayun, naharangan tayo. Anyway, ipapasyal ko rin kayo sa loob no, para makita nyo kung yung sitwasyon doon po sa may loob ng fishport po natin or Malabon consignation. Okay, so samahan niyo ako guys at maglibot doon po sa may loob at babalik tayo. Ito po yung isa sa mga natin, mga bagsakan ng isda. Tingnan niyo guys sa may bandang kaliwa natin. Kumbaga is kahit sa labas is meron ganyang karami ang isda rito guys. Okay, so sige, samahan niyo po ako. Okay, so good evening po sa inyo lahat. Welcome po sa ating Kuya Ed. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, baka naman po maraming salamat po. Okay, so guys, umpisahan po natin sa hipon. Ang hipon po na napagtanong natin kay Kuya ay 320. Medyo may laban po ang hipon natin ngayon dahil gawa nga ng sabay-sabay ang datingan, no? Datingan ng mga hipon natin. So, ito is 320. Meron namang halagang 350 pero napakalaki na po nun guys. Makikita niyo po sa may tumpukan natin sa may labas kung gaano po kamurang hipon natin sa 250. Kung mapapanood niyo po yung mga latest videos po natin. Anyway, dito naman tayo sa kabila. Ito, meron ditong hipon, no? Kaya lang ganun pa rin ang presyo, 330. Then dito, guys, is meron tayo ditong mga alimango. Alimango na malulupit, mga malalaki. So, ito, no? Isang halaga po nito ay, nung tinanong natin kay ate, isang halaga is 400. So, ito po yung 400 na yan, napakalaki. Pero lagi ko po rin pong pinapaalala sa mga kababayan natin na patuloy pong bumibili dito sa ating Malabon consignation. At saka po dyan po sa may tumpukan na syempre magsuri din kayo. Hindi porket may nakita kayong mura, okay na. Tulad dito, okay, proven natin, malaki yung alimango. So, kasi panahon kasi din naman, tag-harvest ngayon, kaya ganyan po kamura mga alimango natin ngayon. Yan po. So, dito is may 400 pesos per kilo. Ito pong alimango natin, lalaki, no? Panalo. Kasi panahon po ng harvest ngayon ng mga seafoods po natin. Then, meron doon yung maliit, 320 yung isa, yung katabi niya, no? Yung nasa may bandang unahan.
So yan po, lalaki, grabe, tingnan nyo naman, no. So sabi ko, lagi ko sinasabi sa inyo is mapagsuri din kayo. Hindi porket nakita nyo na mura yung inyong nakikita or gusto nyo bilhin is okay na. Siyempre, tignan nyo rin kung okay ba yun or ano. Pero sabi ko nga sa inyo guys, dito sa Malabon is napakamura po talaga. Sa totoo lang po, tulad nito, ito. Ito is galing to lang po ito ng dyan lang po sa may Nabotas. Ito pong mga alimasag na to. At saka po itong alimango. Yan yung mga, ayun o, yung mga binibili kay kuya, yun. So may bumili ng 5 kilo kay kuya, yung nakamotor. So di natin alam kung titingnan natin kung ano ang sitwasyon dito, kung magbigay ba siya ng sobra. Yan. Kadalasan po sa Malabon guys, ganyan. Sobrang dami kasi ng produkto natin ngayon eh. Sarap mamili sa may Malabon talaga kung talagang mamumuhunan ka lang sa negosyo. Napakasarap mamili ng dito ng mga produkto na pwede nyo ibenta guys, no? Lalong-lalo na sa mga nanay-nanay natin dyan gusto magkaroon ng pagkakitaan. Alam niyo ba na pwede kayong dito, nakikita niyo mga bangus dito. Yung bangus natin nasa nasa 100 pesos per kilo. Ay dadagdagan pa. Mukhang dadagdagan na. Tignan natin. Ayun, dumukot ng isa. Ayun, dinagdagan nga. Anyways, balik tayo sa sa may bangus. Gaya ng binabanggit ko guys, kasi ang mura ng bangus na ngayon 100 per kilo. Minsan nga bangus 90, 80, 85 bangus dagupan tatluhan sa 100 sa 1 kilo. So guys, pwede niyo pwede niyo tiingin. Pag-practicean niyo mag-debone, yung mga nanay-nanay natin diyan na wala naman masyadong ginagawa. Mag-debone kayo ng bangus, tsaka nyo po siya ibenta sa inyo, sa lugar ninyo. Nang kahit 50-50 lang, panalo na kayo, or 70 1 kilo. Okay, so guys, dito naman tayo lipat sa may tilapia. Okay, so kasi kailangan natin ng tilapia, kukuha tayo ng 3 kilo. Yan, kuha tayo ng 3 kilong tilapia. Then, kuha rin tayo ng 3 kilong hipon mamaya-maya. At kuha rin tayo ng pusit na 3 kilo. So, tigil 3 kilo para hindi ako malito. Para hindi ako malito sa pagbili. Kasi minsan may nalilito ako pag hiwa-hiwalay na eh. Tulad dito, sinakuya, ito ang ganda ng hipon, ang ganda ng pusit nila. Kukuha ako rito ng 3 kilo. Yan, kinakuya. Kasi nakita ko yung niya, yung pusit. Talaga namang blockbusteran yung sukat nito. Kasi guys, dito sa may Malabon, ito kasi mga alaga sa yelo to. Mga talagang galing sa cooler. Then, ayan, pinipili nila kung may maliit o malaki. Para sa ganun is nakabukod po yung presyo. Yan. Pero kapag paglahatan na, yung tinatawag na, nakalagay sa isang banyera at para iba-iba ang sukat, lahatan po yun. Medyo mababa po ang presyo nun kasi iba-iba po ang sukat eh. Pero kapag yung pare-pares ang sukat, medyo mataas po siya ng konti, medyo pricey po siya ng konti. Yun. So, kasi naman siya ikukumpara nyo sa mga taga-palengke, no? Dito na kayo sa dito natin sinisiraan yung mga taga-palengke, Kasi dito rin naman kumukuha yung mga taga-palengke. So, ang pinakamaganda lang dito, guys, is may spread natin. Lalo sa mga kababayan natin, na kung saan may mga murang bilihin na hindi nila alam na may mga mura palang mabibili sa bandang Malabon. Tulad dito, Salay Ginto. Ang Salay Ginto, guys, ito na, kung makapapanood nyo sa mga nakarang video natin, may 140. Kahapon ata yun 140 per kilo guys, no. Itong dilat, yan dilat to. Tsaka po itong asos ba yun? Saglit lang po Tulad dito guys, crab meat. Ito po, crab meat. Pwede nyo pong gawing tong, sa may mga karinderya dyan. Pwede nyo pong kayong gumawa ng tortang alimasag. Yan, lagyan nyo ng sibuyas. Lagyan nyo ng konting giniling, lagyan nyo ng konting crab meat. Ang lasa-lasa po niyan guys, no? So may mga karinderya. Ang halaga po ng ang halaga po ng crab meat dito is 400 to 500 per kilo. So ngayon, dahil gawangan ng tinawaran po natin is nakuha natin siya ng 400 pesos per kilo. Yan po. So babayaran ko na is more than 1 kilo. 1.2 daw kaya okay lang 'yun. Then dito guys, meron dito itong pugita, ito 120 kilo. Then meron dito silang mga mga naka-plastic na mga alimasag.
So, hindi ko na mababanggit yung presyo, no, kasi baka may soblay tayo sa presyo eh. Mas maganda sila yung ano. Babalik tayo rito para marinig sa kanila, no, kung magkano yung presyo nung halimasag pag naka-plastic ng ganun. Actually, frozen siya. Yan. So, nandito na naman tayo sa may bandang, ano to? Ito, marami dito mapagpipilian eh. Ito, ang dami oh. Ngayon, may ano, ayun oh. Yung tawag dito, yung lapu-lapu, yung kulay pula, yun ang ganda kayo. Tulad dito guys, ito pong nasa harapan nyo po, no, naharapan natin, ito pong mga tambakol na to, binibigay lang po yan dyan, no, 100 pesos per kilo, or yung tinatawag na piso. Pag sinabing piso, ibig sabihin 100 pesos po yun guys ha. Okay, so guys, dito naman tayo mapunta sa yellowfin, yan. Ang yellowfin po rito sa may bungad po rito is 250 per kilo. So, meron ako narinig kanina 230 yung banda sa may bandang kanan natin. So, guys, dito naman sa may Malabon, lalo't maramihan ganyan. Kung marami po kayong kukunin na isda, no, or produkto or paninda nila, mababawasan naman po yan yung, yung presyo. Hindi naman po yan ganyan yung presyo. Pag sinabi lang presyong 250 na, hindi. Pwede po tayo makipagtawaran portion po dyan. Kung magaling kayo sa laban o bawi, pwede nyo pong gamitin dyan yun. Nagbawa, pwede nyo siya makuha ng 210, 220. At marami namang kukunin. Ay, malamang may chance po na maibigay po sa inyo yan. Kasi guys, ito po is galing po sa mga container po ito. Yan mga styro. Dahil talagang alagang-alaga po ito sa yellow. Yan o. Yan. So dito lang po yan guys sa may bungad ng fish port. Kung galing po kayo ng tulay, malapit lang po ito sa may tulay, sa may bandang kaliwa. Yan. Okay, so halagang 250 guys, no, yung yellowfin natin dito. So may tawad pa yan, pwede pa kayo makipagtawaran portion. So maraming maraming mangyayari, basta makipag-usap lang po kayo na maayos sa mga dyan, mga nagtitinda. Pwede kayo makatawad guys, pwede kayo makatawad. Okay, so dito tayo sa may, actually dito, sa may tumpukan, kahit hanggang gabi meron. Actually, anong oras na bangin? Alas 9. Meron naliligaw pa rin na nagtutumpok dyan. Kaya lang, hindi na po siya katulad ng dati. Kasi gigising pa ng alas madaling araw yan eh. Yung mga nagtutumpok-tumpok po dyan. Madaling araw pa lang nandiyan na sila. Kaya, syempre, kailangan din nila makapagpahinga. Pero, gaya ng binanggit ko sa inyo, may naliligaw pa rin na pa isa-isa na nagtutumpok. So, guys, ito po, pakita ko sa inyo. Sandali, may sasakyan eh. Yan. So, alright. So, guys, ito po yung natitirang nagtutumpok dito ng ganitong oras. Grabe, na si ate nandito pa rin. No? Actually, guys, nakikita nyo po yung mga tumpok na yan. Halagang 50 pesos po yan. Ayun, no? Kahit i-zoom nyo po yan, 50 pesos. Ayun po. Grabe, ang dami. Oh. Yung dito kasi minsan, guys, lalo pag madaling araw, ang sarap magtumpok. Kasi may naliligo ng mga salay-salay eh. Mahalagang 50 pesos, may salay-salay pa kayo. Kasi galing mismo sa loob yun. Kumbaga, medyo sariwa-sariwa pa. Okay, so guys, no, babalik tayo. Okay, so ito po yung harapan po ng fish market natin, or yung Malabon konsignasyon. So, ito po yung sitwasyon natin dahil gawa nga ng ang oras po ay alas 9. At ito po yung datingan ng mga kababayan natin, no, ng mga namimili. At ito, may mga bibilin tayo, tilapia, hipon, bangus, yan ang bibili natin. So, may nabilin tayo na nabili na natin yung iba. Titignan natin kung meron pa tayong madadagdag sa loob. Anyways, nandito pa rin tayo sa may loob ng fish market. At baka maya-maya guys, magpapaalam na po tayo dahil medyo late na rin po. No? Okay, so ito, tilapia na pera na ako ni Kuya. 80 pesos ang tilapiang Batangas. Yan. So, kaya lang meron tayong tilapia na kuha na eh. Anyway, so guys, hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat po sa inyo sa patuloy pong inyong panonood po sa ating mga video. Maraming salamat and keep safe everyone guys. And sa mga kababayang abroad, mag-ingat-ingat lang po tayo palagi. Mag-ingat po tayo at alagaan po natin ang ating mga sarili. Maraming salamat po sa patuloy pong inyong pag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat and keep safe everyone guys. Keep safe po. Maraming salamat po sa inyo.